kasangbahay, hindi yata lilipas ang araw na hindi tayo makikipag-usap sa mga tao, face-to-face man o online. At sa dami ng nasasabi natin, kung minsan nakakasakit tayo ng damdamin ng iba dahil nakakapagbitaw tayo ng salitang offending sa kapwa. Paano nga ba maiiwasang maka-offend ng ibang tao? We listed some tips for you, mga kasangbahay. Think before you speak. Think ay isang abbreviation that stands for true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Kung pasok sa 5 bagay na ito ang iyong sasabihin, most likely ay matatanggap ng kausap mo ang iyong sasabihin at hindi magiging offending sa kanya. At kung kukunin naman ang tunay na kahulugan ng salitang think, dapat talagang pag-isipan nating mabuti ang ating sasabihin bago ibuka ang ating bibig. Sabi nga nila, words can make or break someone. Irespeto natin ng bawat isa. Bawat isa sa atin ay magkakaiba at hindi rin natin alam ang lahat ng pinagdaraanan ng bawat isa kung ang isang tao ba ay may problema o hindi magandang pangyayari sa buhay. Mag-ingat tayo na baka ang salitang normal lang sa atin ay nakakasakit na pala ng iba. At kung sakaling tayo ay nakapagbitaw ng salitang offending sa sino man, agad tayong humingi ng tawad. Hindi naman dahil ayaw nating maka-offend ng iba ay hindi na tayo magsasabi ng totoo para lang i-please sila. Kung para sa ikabubuti ng ating kapwa, kahit sa palagay natin ay masakit, magsabi pa rin tayo ng katotohanan. Ngunit ating sabihin na malubay at tiyak na mauunawaan ito ng iyong kausap at hindi niya ipagdaramdam. Posibleng ma-appreciate pa niya ang iyong pagiging concerned sa kanya. At ang pinakamahalagang tip na aming maibibigay sa inyo ay ang tayo'y laging magsalita na may pag-ibig at laging may biyaya upang hindi maka-offend ng iba, bagkus ay makinabang sila sa ating pananalita. You can do it!